So ang napagkasundoan namin ng mga alkalde ng Metro Manila at later on sa buong bansa ay by Tuesday next week, sisimulan na natin yung pagbigay ng tulong pinansyal na naghahalaga sa 5,000 pesos sa mga apektadong sektor na nabanggit ho namin. Ayuda sa mga driver ng mga pampublikong transportasyon ipamimigay na sa susunod na linggo. There is going to be a fair hike. As to the final numbers, yes. Department of Transportation kinumpirma ang napipintong taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon. The President announced our impending charter flights, and very soon I will be proceeding to the Middle East to finalize yung departures and pagpapaalis na ng charter flights out of that area, the area involved. 2 charter flights para sa mga overseas Filipino workers sa Middle East inaasikaso na ng pamahalaan. Kung makikita po tayong mga napakamura or too good to be true offers, and kung hinihinga na po tayo ng pera, down payment or full payment, magduda na po tayo. Lalong-lalo na, wag po tayong magbigay ng mga financial accounts po natin or mga personal information po natin. Publiko pinag-iingat ng Philippine National Police laban sa vacation scams. Nakaw na litrato ng resort at accommodation ginagamit sa panloloko. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio, at una sa ating mga balita. Sisimulan na ang ipamahagi ng pamahalaan ng ayuda sa sektor ng transportasyon na higit na apektado ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Bagaman good news ito sa transport groups, hiling nila na sana ay ilabas ng mabilis ang listahan ng mga benepisyaryo ng nasabing ayuda. Ito ang balita ni Nel Maribohok. So ang napagkasundoan namin ng mga alkalde ng Metro Manila at later on sa buong bansa ay by Tuesday next week, sisimulan na natin yung pagbigay ng tulong pinansyal na naghahalaga sa 5,000 pesos sa mga apektadong sektor na nabanggit ho namin. Makatatanggap ng 5,000 fuel subsidy ang mga tsuper ng pampublikong transportasyon simula sa susunod na linggo. Ito ang inanunsyo kanina ng Malacanang kasunod ng ginawang pulong kanina kasama ang mga alkalde ng Metro Manila. Base sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dapat agarang maipamahagi ito upang matulungan ang mga driver na makaagapay sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, bunsod ng umiiral na tensyon at giyera sa Middle East. Upang mapabilis ang implementasyon, pinulong ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga Metro Manila mayors kanina para ayusin ang mabilis at maayos na pamamahagi ng tulong. Pangungunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Ayon kay Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, aabot sa mahigit 60 billion pesos ang pondo ng AICS at kalahati ng kabuuang pondo ay inaprubahan agad ni Pangulong Marcos na ilabas para sa ayuda sa transport sector. Ibig sabihin, nilinya na namin kaagad yung 30 billion para kung tatagal pa tong krisis sa gitnang silangan, hindi to magiging isang beses lamang. Kasama sa mga makikinabang sa ayuda ay mga driver ng tricycle, jeepney, taxi at Transportation Network Vehicle Services o TNVS. Uunahing bigyan ang mga tricycle driver. Ang listahan ng benepisyaryo ay manggagaling sa mga local government unit o LGU, samantalang ang listahan ng TNVS at taxi drivers ay manggagaling naman sa Department of Transportation. Umaabot po kami ng around 360,000. But we're speaking of operators lang po dito, yung iba kasamang drivers. At ang kautusan naman ng Pangulo, pati mga drivers bibigyan. So yun yung mga kinukuha pa naming numero ngayon sa tulong din ng mga mayors natin.
Ayon sa National President ng League of Cities of the Philippines na si San Juan City Mayor Francis Zamora, tiniyak sa kanila ng DSWD na padadaliin ang requirements para sa pamamahagi ng AIX. Si Secretary Rex po, binanggit na ho sa amin na yung mga usual requirements pagdating po sa AIX ay medyo mas magiging magaang ngayon because gagawa ho siya ng isang blanket certification na ang mga pangalang ito indeed ay mga drivers po natin pagdating sa ating mga TODA, sa ating mga lungsod. Ikinatuwa naman ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines o NACTODAP ang parating na tulong ng pamahalaan. Pakiusap lamang nila bilisan ang paglalabas ng listahan ng mga benepisyaryo. Kaya nga po nagpapasalamat ako, sana lang sabi ko, sa 1,493 na munisipyo sa buong Pilipinas at saka sa 149 na cities, yung mga listahan po kasi wala pa, kaya medyo yun po ang isang problema na napakabagal na hindi pa nakakarating daw sa DILG tsaka sa LTFRB para ibigay sa DOTR. Para sa mga tricycle driver, malaki ang 5,000 piso na ayuda. Malaking tulong yun kasi ganitong humina ang pasada at saka nagmahal ang gasolina, medyo makaka-alleviate sa kahirapan ng mga driver. Malaking tulong na rin yung 5,000. Dami na rin makuha sa panggasolina na lang sa araw-araw. Sa amin po, malaking bagay na po sa amin yun. Kasi nadala rin kami ng mga krisis. Dami ng krisis dahil tumataas din ang gasolina. Sabay-sabay na isasagawa ang subsidy rollout sa Metro Manila na susundan ng iba pang rehiyon sa buong bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, naghahanap na ang Pilipinas ng iba pang bansang posibleng mapagkunan ng supply ng produktong petrolyo ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ganun pa man, hindi anya dapat mangamba ang publiko dahil may sapat pang supply ng langis ang bansa sa kabila ng tensyon sa Middle East. Ito ang balita ni JP Nunez. In terms of supply, we are in good shape. And not only do we have inventory in the Philippines, we also are awaiting some supplies coming in that are in transit. Muling pinawi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangamba ng publiko na maubusan ang bansa ng supply ng petrolyo sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Inihayag ito ng Pangulo sa kanyang panayam sa media sa New York City mula sa kanyang working visit. Ayon sa Pangulo, mula sa imbentaryo ng gobyerno, hindi kukulangin ng supply ang bansa. Bukod sa imbentaryo ng langis sa Pilipinas, meron pang mga in-transit o paparating ng Pilipinas. Bagaman merong mga supply na magmumula sa Strait of Hormuz, hindi ito kasama sa imbentaryo para tiyaking may sapat na supply ang bansa. Sa ngayon anya, humahanap na rin ng paraan ang Pilipinas na makakuha ng supply ng langis sa ibang mga bansa na hindi naman dati pinagkukunan ng langis. Naghahanap tayo ng iba't ibang lugar na makapagbigay ng supply sa atin. We are talking to many other countries who we normally do not buy oil from. Samantala, ayon sa Pangulo, nakatakda niyang sertipikahan bilang urgent ang panukalang batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na alisin ang excise tax sa langis. When the price of oil, at least this is the original version, when the price of oil has breached $80 per barrel on average for a month, then the emergency powers can be exercised. Does that mean that you will necessarily do it? But it can be exercised by the President. Yun lang ang hiningi. Kanina, nag-abiso ang Unioil na may nararanasang kakulangan sa supply ng kanilang produktong petrolyo sa ilang mga istasyon. Sa opisyal na pahayag ng oil company, sinabi nito na bunsod ito ng tumataas na demand sa petrolyo. Gumagawa na anya sila ng paraan para malagyan muli ng supply ang kanilang mga istasyon. Hinihikayat naman ng Unioil ang publiko na magpagas ng responsable at iwasan ang hoarding.
Samantala, bukas March 12 ay muling mararanasan ng mga motorista ang panibagong dagdag singil sa petrolyo dahil sa staggered o utay-utay na pagpapataw ng oil price increase. Ang gasolina muling tataas ng nasa 85 centavos hanggang halos 2 piso kada litro. Ang diesel tataas muli ng 2 pesos and 40 centavos hanggang 3 pesos and 80 centavos. Habang ang kerosene naman ay mula 3 pesos hanggang 60 centavos hanggang 6 pesos and 50 centavos. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, pinag-iingat ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang publiko laban sa mga online scammer, lalo na't nalalapit ang long holiday. Partikular dito ang mga nag-aalok ng murang hotel at resort accommodation gamit ang mga ninakaw na larawan mula sa mga lehitimong website para makapambiktima. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kung makikita po tayong mga napakamura or too good to be true offers, and kung hinihingan na po tayo ng pera, down payment or full payment, magduda na po tayo. Lalong-lalo na, wag po tayo magbigay ng mga financial accounts po natin or mga personal information po natin. Ilang linggo bago pumasok ang summer vacation, pinag-igting na ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang pagbabantay laban sa vacation scam online. Ayon kay PNP-ACG spokesperson, Police Lieutenant Wallen May Arancillo, nakapagtala na sila ng 29 na kaso ng vacation scam mula January hanggang February 2026. Bagyang mas mataas kumpara noong nakarang taon ng kaparehong buwan. Gate pa ni Lieutenant Arancillo, karaniwang tumataas ang kaso ng scam tuwing summer season. Sinabi ng PNP-ACG, gumagawa ng fake advertisement gamit ang mga nakaw na larawan na mga lehitimong resort, condominium ang mga scammer para makapang-inganyo. Ang kadalan po, ito yung mga accounts na nag-post ng mga peking station offers. And kadalasan po may ginagamit po sa mga companies or mismong legit na accommodation, resorts man ito or condominium. And ang mga ginagawa po nila, itong mga photos and videos po, pinopost nila sa isang account. And yung mga accounts na ito ay nilalagyan po nila ng mga comments din, mga reviews. Dagdag pa ni Lieutenant Arancillo, kadalasang nanghihingi ng down payment ang mga scammer sa pamamagitan ng online money transfer. Sa oras aniya makapagbayad na ang biktima, saka sila ibablock ng scammer. Meron po tayong mga natatanggap dito na mga complaints regarding po sa pagdating nila doon sa mismong accommodation ay wala palang resort or ganitong klaseng hotel sa ganung lugar. So ang pinaka magandang gawin po dyan, pwede po tayo mag-legit check. Paalala ng PNP-ACG sa publiko, huwag magmadali at maging mapanuri sa pagpaplano upang hindi mapurnada ang bakasyon. Sa mga kababayan po nating nagpaplano magbakasyon, huwag po tayong magmadali. Lalong-lalo na kung sa social media or online platform po tayo nag-book. Since po ang mga cybercriminals ay naghahanap lang ng mga pwedeng mabiktima through social engineering. Babala ng PNP-ACG sa mga scammer, maaari silang makasuhan at makulong sa ginagawang pananamantala at panluloko. Lea Ilagan, UNTV. News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalala ang US Embassy sa Pilipinas na magtataas ang halaga ng medical examination para sa immigrant visa applications. Simula sa Biyernes, March 13, magiging 29,995 pesos na ito. Ayon sa embahada, kasunod ito ng pagbabago sa requirements na ibinaba ng US Centers for Disease Control and Prevention kung saan kasama na ang mandatory polio vaccination para sa mga visa applicant na edad 17 years old pataas.
Payo ng embahada, tanging sa St. Luke's Medical Center Extension Clinic lamang maaaring magbayad sa araw ng nakatakdang medical appointment. Maaari din itong gawin online sa pamamagitan ng official account ng ospital. Bilang babala, sinabi ng embahada na alinmang paraan bukod sa mga nabanggit ay scam, kaya't maging maingat sa pakikipagtransaksyon. Alamin natin ang lagay ng panahon kaugnay ng Tropical Storm Nuri mula sa State Weather Agency na Pag-asa. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po, patuloy pa rin ang paglakas ng amihan o northeast monsoon sa Luzon and Visayas habang patuloy din nating monitor ang bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Kung kahapon po, tropical depression, ngayon tropical storm na at may international name na Nuri ang bagyo sa labas ng ating PAR. Huling namataan, higit 1,200 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Base sa ating analysis, hindi ito papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at patuloy na lalayo sa ating kalupaan, walang nakikitang direktang epekto sa mga susunod na araw. Yung trough o yung buntot lamang nito, nagdadala ng mataas na tsansa ng ulan doon lamang sa may areas ng Surigao del Sur and Davao Oriental within the next 24 hours. Samantala, yung northeast monsoon or hanging amihan asahan na magdadala ng mahina hanggang katamtamang ulan ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw dito po sa may Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, down to Aurora, Quezon and Bicol region habang ang natitirang bahagi ng bansa, particularly dito sa may parting rest of Mindanao, may mga asahang isolated rain showers or thunderstorms, usually mga 1 to 2 hours lamang po ito ngayong hapon hanggang gabi, habang may mga isolated light rains lamang or pulupulong pag-ambon sa natitirang bahagi ng Luzon and Visayas. Para naman sa tayo ng panahon natin bukas, Thursday, March 12, asahan pa rin ng mataas na tsansa ng mahina hanggang katamtamang ulan sa may silangang parte po ng Luzon. Kabilang na dyan ang Cagayan Valley, halos buong Cordillera region, kabilang ang Baguio City, pababa ng Aurora, Quezon and Bicol region, so make sure na merong baong payong kung lalabas ng bahay. Habang natitirang bahagi ng Luzon, itong Ilocos Region, rest of Central Luzon and Calabarzon, Metro Manila, down to Mimaropa, bahagyang maulap at minsan maulap pa rin ang kalangitan, lalo na sa dakong hapon, minsan kumukulimlim ang panahon. May tsansa ng mga pag-ulan pero mga pulu-pulu lamang or mga saglit na mga pag-ambon. Kapansin-pansin din po, bukas magiging malamig pa rin ang temperatura lalo na sa madaling araw. For Metro Manila, mula 20 hanggang 30 degrees Celsius, sa Tagaytay mula 18 to 28 degrees, Tugigaraw 19 to 29 degrees at pinakamalamig pa rin sa may Baguio City, 13 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Palawan and Visayas, fair weather conditions pa rin or maliwalas ang kalangitan sa umaga hanggang sa tanghali at sa dakong hapon bahagyang maulap at minsan din kumukulimlim ang panahon sa samahan lamang po ng mga pulupulong mahinang pag-ulan, lalo na po dito sa may timog na bahagi ng Palawan at sa may eastern portion of Visayas at ilang lugar dito sa may central and western portions kabilang Negros Island region, maliit or walang tsansa ng mga pag-ulan. For Puerto Princesa, mula 24 to 32 degrees ang temperatura bukas, habang sa may Metro Cebu hanggang 30 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po bukas, dito sa may hilagang bahagi ng Mindanao, affected na rin po sila ng malakas na northeast monsoon. So bahagyang mararamdaman yung pagbaba ng temperatura at may tsansa lamang ng may hinang pag-ulan, lalo sa may Dinagat Islands, Agusan del Norte, Surigao del Norte at Surigao del Sur, habang may mga localized thunderstorms or pulupulong mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog sa natitirang bahagi ng Mindanao, lalo na sa may Soc-Sargen and Davao region. Pagsapit po yan ng tanghali hanggang gabi. Pinakamainit sa Mindanao bukas sa may Zamboanga City and Davao City hanggang 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan within 24 hours, wala tayong na-expect na gale warning or babala sa mga delikadong alon. Na-expect po natin nasa 1 hanggang 2 metro ang taas ng mga pag-alon sa baybayin po ng Luzon, ganyan din sa may Eastern Visayas and Eastern Mindanao, minsan umaabot ng 3 metro kapag meron tayong mga thunderstorms o yung malalakas na hangin na bugso ng amihan. Habang natitirang baybayin ng bansa dito sa may western portions of Visayas and Mindanao, banayad hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon, kalahati hanggang 1 metro ang taas maliban na lamang sa mga thunderstorms, posible pa rin hanggang 2 metro.
At para sa lagay ng ating panahon, simula po sa Friday, March 13 hanggang matapos ang weekend sa March 15, kalagitnaan po ng Marso, malakas ang northeast monsoon. So we're expecting po na magiging malamig sa maraming lugar, lalo na po sa mga kabundukan at dun sa may extreme northern Luzon. Even Metro Manila, mararamdaman muli ang pagbaba ng temperatura. Maring isa na to sa pinakamalakas po na northeast monsoon at maring huling malakas na bugso na po ng amihan bago ang pagsisimula ng panahon ng tag-init sa katapusan ng Marso. So for the next 3 days or from Friday to Sunday, we're expecting partly cloudy to cloudy skies pa rin sa maraming lugar sa Luzon. Yung mga nasa eastern sides, medyo makulimlim pa rin ang panahon at may tsansa ng mahihinang pag-ulan. We're talking of Cagayan Valley, Aurora, and northern portion of Quezon, habang may mga lugar sa Luzon na maliit lamang ang tsansa ng pag-ulan. For Metro Manila, mula 20 to 29 degrees Celsius, ideal sa pamamasyal. For Baguio City, ganun din po sa malaking bahagi ng Cordillera Region. Posibleng mababa pa sa 11 degrees Celsius ang lamig ng temperatura sa madaling araw at hanggang 23 degrees lang pagsapit ng tanghali. Habang sa may Bicol Region, ideal din po ang paglabas-labas ng bahay at paglalaban na rin po sa ating mga kababayan mula 23 hanggang 29 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Visayas, generally magiging maaraw at bahagyang maulap ang kalangitan Friday hanggang Sunday, so generally fair weather conditions po ang mararamdaman. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, kumukulimlim ang panahon at may tsansa pa rin ng mga saglit na ulan, lalo na sa may eastern portion of Visayas. Temperatura natin sa Metro Cebu, hindi rin kainitan, 23 to 30 degrees for the next 3 days. Ganyan din sa may Tacloban mula 22 to 30 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan sa Mindanao, actually sa pambihirang pagkakataon po, posibleng umabot dito sa buong Mindanao ang northeast monsoon natin dahil nga ina-expect po natin na magiging malakas ito from Friday up until Sunday. Partly cloudy to cloudy skies, may tsansa lamang ng mga pulupulong may hinang pag-ulan. Maliit ang tsansa ng mga thunderstorms actually kapag meron tayong northeast monsoon. At hindi rin ganun kainit or hindi maalinsangan ng panahon pagsapit ng tanghali. Kagaya na lamang dito sa Metro Davao, usually 33 to 34 degrees. But this time around, hanggang 31 degrees Celsius. Baging dito sa may Cagayan de Oro and Zamboanga City, hindi rin kainitan. Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius. At sa pamihirang pagkakataon din po na we're expecting na 12 hours ang gabi natin at kinabukasan 12 hours din po ang daytime. Sunset 6:06 p.m. at ang sunrise bukas 6:06 naman ng umaga. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon. Ipinapaasikaso na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapadala ng mga eroplano o chartered flights na susunod sa mga overseas Filipino workers na humihiling ng repatriation sa Middle East. Samantala, ayon naman sa Department of Foreign Affairs, hindi pa napapanahon para magtalaga sila ng mga alert level sa mga bansa sa gitnang silangan. Ito ang balita ni Van Alvarez. The President announced our impending charter flights, and very soon I will be proceeding to the Middle East to finalize yung departures and pagpapaalis na nung charter flights out of that area, the area involved. 2 charter flights na ang pinakahanda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa repatriation ng mga overseas Filipino worker na naiipit ngayon sa gulo sa Middle East. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, wala pang eksaktong bilang ng mga makakabiyahe sa pamamagitan nito. Ngunit tiyak na iba pa ito mula sa higit 300 na tinutulungan na nila ngayong makauwi ng Pilipinas. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa press briefing sa New York na ipinapaasikaso na niya ang paghahanap ng eroplano na maaaring magamit sa repatriation. And there are 2 flights that we are planning. One is out of Riyadh para sa mga nasa Saudi, sa Qatar, Kuwait, and Bahrain. Yung isa naman out of Fujairah in the UAE. To transport yung mga Dubai OFWs. Plano na rin magtungo ni Secretary Kakdak sa Middle East upang personal na asikasuhin ang mga naturang biyahe. They're just about ready. Just the formalities are being ironed out. Ayoko muna maghayag ng specific date, but definitely we have our marching orders from the President. Yung petsa, hindi pa yan i-announce at this stage. There will be a time to do that.
Garantiya naman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA may sapat na alokasyon sa Emergency Repatriation Fund upang pondohan ang gagawing pagsundo sa mga Pilipino. Ayon kay OWA Administrator PY Kaunan, 1.2 billion pesos ang pondong ibinigay sa kanilang tanggapan para sa mga ganitong krisis ngayong 2026. Giit nito, handa silang humingi ng karagdagang pondo sa Kongreso sakaling kapusin sa gastusin ng repatriation efforts. So kung hindi po agad rin clear yung security or hindi natin meron pa rin pong mga attacks, hindi po agad-agad masasabi ng itong araw na ito lilipad ang charter. Nakadepende po kami din sa mga advisories. Samantala, sa isinagawang pagdinig kanina ng House Committee on Foreign Affairs, Katuwangang Committee on Overseas Workers Affairs, tinalakay dito ang sitwasyon ng mga Filipino abroad sa kasulukuyang krisis sa gitnang silangan. Dito napag-alaman na hindi pa itinataas ng Department of Foreign Affairs ang crisis alert level sa naturang rehiyon. Based on the situation on the ground, it is not yet timely to raise alert level because of the potential reaction and non-availability of the recourse to action to actually repatriate everybody. Ang alert levels ang nagiging batayan ng DFA upang malaman at matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa ibang bansa sa panahon ng anumang sakuna. Ayon sa DFA, hindi pa napapanahon sa ngayon na itaas ang alert levels. As of the moment, your assessment of the risk is that it is not necessary. For the risk right now can be addressed by shelter in place and following the directions of the host authorities. Sa kabila nito, tiniyak naman ng mga ahensya ng pamahalaan na handa nilang asikasuhin ang mga Pilipinong humihingi na sa kanila ng tulong na umuwi. Sa pinakahuling tala ng mga otoridad, nasa 2.4 milyong Pinoy ang namamalagi sa Middle East. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Samantala, iginigit naman ng ilang public transport group na hindi sapat ang halaga ng fuel subsidy na ipagkakaloob ng pamahalaan. Anila, lubhang mataas na ang presyo ng produktong petrolyo dahil sa gulo sa Middle East at pumapalo na sa 400 hanggang 500 pesos ang halagang nawawala sa kanilang arawang kita. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kahit na gaano pa po kabilis yung ibigay ng ang pag-release ng fuel subsidy ng DOTR ng LTFRB, hindi po sasapat ito. Nag-average na kami sa 400 to 500 pesos na nawawalang kita kahapon lang ito. So ngayon kung magpapatuloy itong pagtaas ng petrolyo, baka mas malaki pa yung mawawala. Doon sa average nakita namin na 800 pesos per day, doon sa 12 hours to 14 hours na pamamasada namin, ganun na po kalaki yung nawawala. Para lamang sa 2 araw na pamamasada ng mga driver ng pampublikong transportasyon, aabuti ng 5,000 pisong halaga ng fuel subsidy na ipagkakaloob ng gobyerno. Sa tindi ito ng taas sa presyo ng produktong petrolyo dahil sa krisis sa Middle East. Ito ang iginiit ng Public Transport Group na Manibela sa isinagawang briefing ng House Committee on Transportation kaugnay ng fuel subsidy program ng gobyerno. Hindi po sasapat yon. 2 araw lang po namin ito gagamitin kung sakaling ito ay isuswipe namin sa mga gasolinahan. Pero kahit papano makakatawid ng kaunti. Gate pa nito, dahil sa taas ng presyo ng langis, pumapalo na sa 400 hanggang 500 piso ang nawawala sa kanilang arawang kita. Pero pinangangambahang tumaas pa ito kung lalawig ang gulo sa Middle East. Ganito rin ang ikinababahala maging ng mga driver ng modern jeepneys na anilay nasa 700 hanggang 8 piso na ang dagdag sa arawan naman nilang gastusin. Anila bukod sa bawas sa arawang kita, may iba pa silang gastusing inaalala. Hindi na kami nakakabayad sa bangko, hindi na namin na-maintain yung unit at nagkakaroon kami ng problema sa management dahil wala kaming kinikita. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sa pag-aaral na kanilang isinagawa, mas malaki ang nakukonsumong langis ng modern kaysa traditional jeepneys. The traditional jeepney consumes around 30 liters per day.
Ang modernized po kasi, although fuel efficient siya, of course may aircon po at mas malaki po yung makina. And it consumes around 50 liters per day based on our study. Para naman sa public transport groups, last resort na sa kanila ang taas pasahe sa gitna ng nararanasang krisis. Pero ang hiling nila, wag lang isang beses ang tulong ng gobyerno. Gayunman, As of now po, one time po kasi as reported by Yusek Mon po kanina, ang current budget lang po namin ay yung pong 2.5 billion amin pong pinagkakasya. But through our Secretary Banoy Lopez po, nagre-request po kami ng additional sa Office of the President po. umaapela rin ang manibela na maisama hindi lang ang iilang grupo sa service contracting program o libreng sakay program ng gobyerno. Napakaganda po sana nung programa. Kaya lang, kung dun sa ruta, isa lamang po na grupo ang mabibigyan ng service contracting at yung iba, doon sa same route na yon, hindi po makakapag-avail ng service contracting. Kawawa naman po yung hindi makakapag-avail. Ang grupo naman ng tricycle drivers may pangamba kung papaano makakarating sa kanila ang tulong na ipamamahagi sa ilalim ng fuel subsidy program ng pamahalaan. Alam nyo ho, napakatagal na panahon na laging may ayuda pero ang tricycle po hindi nakakakuha. At sa bilang na 2.5 billion, million po ang tricycle. So unang-una ang tanong ko nga kaya nilapitan ko DILG, up to this time, inaantay ko yung tawag ninyo kasi umiikot ako sa buong Pilipinas, wala po kami natatanggap. Paano makukuha yung sa tricycle? Ang gulo-gulo sa DILG ba? The LGUs determined the beneficiaries and the LGU submitted the list to the DILG and the DILG submitted the list to the LTFRB po. Aminado naman ng gobyerno, walang puwang sa budget kung lalawig pa ang gulo sa Middle East. We don't have enough fiscal space if this Iran-US war will extend to a longer period. But as far as I know, the economic managers are already looking into a worst-case scenario and making plans on how to support the most vulnerable just in case this will last for more than a month or so. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lusot na sa Senate Committee on Ways and Means sa panukalang magkakaloob ng emergency powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspindihin o bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Gayunman ayon kay Senator Pia Cayetano, hindi pa nila ito matatalakay sa plenaryo hanggang wala pa ang bersyon nito mula sa Kamara. Ito ang balita ni Jed Neresina. The Constitution requires that the tax measures emanate from the House. So I have to wait for the House to pass their bill on third reading and transmit to the Senate. So the hearing we can initiate, which we did, but I won't be able to sponsor it until the House passes their version. Natapos na ngayong araw ng Senate Committee on Ways and Means ang pagdinig kaugnay ng hiling na kapangyarihan ng Pangulo para bawasan o suspendihin ang pagpapataw ng excise tax sa langis. Ayon sa chairperson ng komite na si Senator Pia Cayetano, bagaman natapos na nila ang pagtalakay sa panukala, kailangan munang maipasa ng Kamara ang kanilang bersyon bago ito mapag-usapan sa plenaryo ng Senado. Habang hinihintay ito, iginiit ng senadora na mas mabisa ang 1-month average na basihan sa presyo ng langis upang mas mabilis na makatugon ang pamahalaan sa pabago-bagong halaga nito sa merkado. So yung ideal para sa akin, which sinabi ko din sa DOF, is that a 1-month average. Kasi kung mas mahaba doon, ang tagal na nga, ang hindi na masyado relevant ang price kung masyadong mahaba yung average period. So if you make it a 1-month average, then makikita agad na yung pagtaas ng presyo, marireflect ka agad. Hindi rin dapat masyadong mahaba kasi for example, tapos na gera, and of course lahat tayo gusto natin matapos na yan. Natapos na yung gera, so balik sa normal. Pero we have to wait for a 2-month average. So ang tagal bababa nun ng 80 kasi ilang araw, ilang linggo nang mataas yung presyo, right? So we have to
we shouldn't have, the period shouldn't be so long para relevant yung presyo. Kumpiyansa naman si Senator Cayetano na maipasa agad ito sa Senado sa oras na matanggap nila ang bersyon mula sa House of Representatives. Yes, certified. Kaya naman. Tsaka I think on board naman ng mga kasama natin na pag sinabing priority, kahit magdamagan kami magdebate, kaya naman ipasa. Samantala, tiniyak naman ni Senate President Vicente Tito Soto III na hindi sila magdadalawang isip na humiling ng special session sa Pangulo kung kapusin sila sa oras para maipasa ang panukala. Yung pinag-uusapan nila today, ng committee, may posibilidad dyan na mapa-aspect namin yan next week. In the event na hindi at kailangan, mapipilitan kami mag-special session, ihilingin ko sa Presidente na i-declare niya. Kasi we cannot declare special session. We can only, the only declaration allowed for the Senate and Congress is an additional 3 days. From each other. Parang ginawa namin sa budget. Extend. Ganun lang. Pero for a special session during a break, it's only the President who may call that. Yun ang sinasabi ng Konstitusyon. Inaasahang higit 130 billion pesos ang mawawalang kita ng pamahalaan mula Mayo hanggang Disyembre kung itutuloy ang pagbaba o suspensyon ng buwis sa langis ayon sa Department of Finance. Kaya para sa Ways and Means Committee Chair, kailangang maging maingat sa desisyong ito dahil ang kapalit nito ay ang kakulangan sa pondo para sa taong bayan maging sa pondo ng ilang ahensya ng pamahalaan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Department of Transportation na magkakaroon ng taas pasahe sa public transport. Piso hanggang 2 piso ang hiling ng ilang transport group na dagdag pasahe. Magkakaiba naman ang reaksyon dito ng mga driver at operator ng public utility vehicles maging ng ilang pasahero. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. There is going to be a fair hike. As to the final numbers, yes. Tiyak na ang pagkakaroon ng taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Ito ang inihayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa gitna ng pagtaas sa presyo ng petrolyo bunsod ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon sa kalihim, hindi pa tiyak kung magkano ang madaragdag sa kasalukuyang singil sa pasahe. Ngunit agad-anya itong ipatutupad ng Department of Transportation o DOTR sa oras na makumpleto ang proseso. Earliest after the process, alam ko may publication and everything. Magandang indikasyon naman para sa transport group na Pasang Mazda ang taas pasahe na ibibigay ng DOTR. Paliwanag ni Pasang Mazda National President Roberto Caobet Martin, matagal na nila itong pinaglalaban dahil sa sobrang taas ng presyo ng krudo na napakabigat para sa kanilang hanay. Well, kung magtataas pa masahe, malaking tulong na po yan kasi yung piso namin hinihingi, kung maging 2 piso yan, talagang halos break even din kami doon sa itinaas na 20 pesos ng petrolyo. At sabi ko nga, talagang mabigat para sa atin at kami naman nakukundi sa ating mga commuters, pero kailangan siguro maunawaan nila na talagang kailangan na po natin. Tinitingnan naman ng grupong Manibela ang fare increase na huling option sa kasalukuyang krisis na nararanasan. Paliwanag ni Manibela Chairman Marval Buena, kaakibat nito ay ang pagtaas naman ng inflation dahil tataas din ang presyo ng mga bilihin, basic goods at logistic costs. Ngunit kung hindi ito maiiwasan, sapat na rin ang 2 pisong dagdag pasahe. Sa amin pong pagtaya ay siguro ay sasapat na muna yung 2 piso na provisional fare increase, pansamantala lamang naman po ito at pwede namang isuspend din ng LTFRB kung sakali na bumaba na. Yung 2 piso po, makatwiran na po ito. Para sa ilang mga driver at operator ng mga public utility vehicle o PUVs, malaking tulong na ang dagdag pasahe para mabawi nila ang lugi mula sa mataas na presyo ng petrolyo. Maganda sana kung gano'n. Anong pamasahe, wala, lugi. Oo nga, 2 piso dagdag. Pwede na yun. 2 pisong dagdag pamasahe. Medyo makabawi sana, diesel. Para sa akin, mas maganda na yan. Pero sana, agahan nila.
yung pagtaas. Kasi kung tataasan nila na late na, wala rin kaming mapapala. Sana ngayon pa lang pag-isipan nilang taasan na kagad. Magkakaiba naman ang opinyon dito ng ilang pasahero. Para po sa akin, masyadong mabigat po yun sa mga katulad ko na commuters na dadagdag po ulit yung mga pamasahe. Usually hindi naman nagtataas yung sahod, di ba? Para sa akin, pagka malayo kasi yung biyahe mo, mahirap, malaki. Pero pagka short, malapit lang naman, hindi naman ganun kabigat. Kaya pakikisama lang rin sa mga driver, wala man tayong magagawa doon. Naunawaan ko naman. Wala pang bagong pahayag ang LTFRB kaugnay ng pagtaas ng pamasahe. Ngunit una nilang sinabi na pinag-aaralan nila ang mga nakahaing petisyon at agad silang maglalabas ng desisyon oras na may pahintulot na para sa fare increase. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez na nasa Ho Chi Minh City, Vietnam. Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Nagbabala ang Amerika ng mas matitinding opensiba laban sa Iran kung hindi nito aalisin ang mga pampasabog na itinanim sa Strait of Hormuz. Kasunod ito ng kumpirmasyon na ilang mines o pampasabog na ang na-deactivate ng US forces sa mga oil tankers sa nasabing shipping lane. Ito ang balita ni Noel Toliarco. As the president made unequivocally clear to the remaining elements of this terrorist regime in his statement yesterday, if they do anything to stop the flow of oil or goods within the Strait of Hormuz, they will be hit by the world's most powerful military 20 times harder than they have been hit thus far. Nagbabala ang Amerika sa Iran na alisin ang mga pampasabog o mines na itinanim nito sa Strait of Hormuz o kung hindi ay makararanas ito ng mas matitindi pang pag-atake sa level na hindi pa nito nararanasan. Ito ang banta ni US President Donald Trump ayon kay US Press Secretary Caroline Leavitt upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng langis sa mga bansang kaalyado ng Amerika. President Trump reiterated his commitment toward keeping oil flowing through the Strait of Hormuz so the United States and all of our allies can receive their energy needs. President Trump will not allow rogue Iranian terrorists to stop the freedom of navigation and the free flow of energy. Kasunod ito ng ulat mula sa US intelligence na nagsimula umanong magtanim ng mines o bomba ang Iran sa nasabing shipping lane. Matapos ang babala, muling naglabas ng pahayag si Trump na nasa 10 inactive mines ang na-deactivate na at 16 na mine layers ang na-intercept ng US sa Strait of Hormuz. Ang Iran ang itinuturing na major drone manufacturer at ayon sa ulat, kaya nitong makagawa ng nasa 10,000 drones sa isang buwan. Pinaniniwalaan din na mayroong 2 hanggang 6,000 mines o bomba ang Iran na idinisenyo mula sa China at Russia. Malaking bahagi ng Strait of Hormuz ang hawak ngayon ng Iran at nagbantang palulubugin ang mga barko ng mga bansang kaalyado ng Amerika na magtatangkang dumaan sa nasabing shipping lane. Mahigpit ang babala ng US ng mas matitinding opensiba kung patuloy na pipigilan ng Iran ang pagdaan ng oil supply sa Strait of Hormuz. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng bansang Australia na binigyan na rin ito ng humanitarian visa ang 2 pang miyembro ng Iranian women's soccer team. Ayon kay Australian Labor Minister Tony Burke, nagpahayag ng pangamba ang mga ito sa kanilang mga buhay oras na sila ay makauwi. Kaya nagdesisyon na lamang na manatili sa Australia. Nakasama na rin aniya ng mga ito ang 5 pa nilang mga kasama na naunang nabigyan ng humanitarian visa. Nagsimula ng maglayag ang British Type 45 destroyer ng United Kingdom na HMS Dragon patungong Eastern Mediterranean. Lula nito ang mga ammunition at vital supplies na kakailanganin para magamit upang depensahan ang UK military bases sa Cyprus.
Kamakailan, ilang drones ang napigilan ng UK forces na bumagsak na anila ay target ang kanilang vital installations sa nasabing bansa. Nilinaw naman ng British Royal Navy na ang hakbang na ito ay bilang depensa lamang at hindi para makisama sa gyera ng US-Israel at Iran. Sa ibang balita, muling nagsampa ng reklamo si National Security Advisor Eduardo Año sa Department of Justice o DOJ ngayong araw. Ito ay laban sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines at kay Attorney Levito Baligod na tumatayo nilang abogado. Ayon kay Secretary Año, nais niyang malaman kung sino ang nagdawit sa kanyang pangalan sa joint affidavit ng mga ito na nagsasabing may kinalaman siya sa umano'y korupsyon sa gobyerno. Ayon sa opisyal, mayroon na siyang 2 pangalan na naiisip na maaring nagdamay sa kanya sa kontrobersya. Wala naman akong pakialam doon sa mga ibang pinagsasabi nila. Doon lang ako concerned doon sa malicious imputations and publications directed against me. Samantala, iginiit ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang potensyal na conflict of interest ng 2 miyembro ng defense team ni Vice President Sara Duterte kaugnay ito ng reklamong impeachment na kinakaharap ng pangalawang Pangulo. Sa isinumiting dokumento ng defense team ni Duterte, kabilang sa mga abogado nito sina Michael Powa at Reynold Monsayak. Ayon kay Congressman Ridon, parehong may direktang kaugnayan ng dalawa sa kinikwestyong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nagdudulot anya ito ng seryosong ethical at procedural questions dahil sa presensya ng potential witnesses sa legal team ni VP Duterte. Dating Assistant Secretary ng DepEd si Monsayak, samantalang former spokesperson naman ng Kagawaran at Office of the Vice President si Powa. At the very least, we will ask these 2 personalities to explain their particular role in the proceedings. No? Kasi syempre, are they going to represent the VP as their lawyer, as her lawyer? And secondly, what will their position be if they will be invited as witnesses, resource persons in the proceedings? Kasi obviously, 2 magkaibang papel po ito. No? So, they will be asked to clarify their positions on the matter. Eksakto ngayong araw ay 1 taon na ang nakalipas mula nang arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa loob ng 1 taon, tila naging mabilis ang pag-usad ng proseso para sa confirmation of charges laban sa dating Pangulo. Balikan natin ang mahalagang pangyayari kaugnay ng kaso. Ito ang balita ni Dante Amento. We have it already. We have the warrant of arrest from Interpol. And I said, okay, we'll put all our plans into place. And sige, let's proceed as we had discussed. Now, that's what's happened. March 7, 2025, naglabas ang ICC Pretrial Chamber 1 ng isang secret warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng mga pagpatay at tangkang pagpatay sa ilalim ng War on Drugs campaign. March 11, 2025, ang warrant ay ginawang public at inaresto si FPRRD paglapag sa Ninoy Aquino International Airport mula sa Hong Kong. Kinabukasan March 12, 2025, si Duterte ay formal na isinuko sa ICC ng mga otoridad sa Pilipinas alinsunod sa nasabing warrant. Mula noon, siya ay nakadetine sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Isinagawa ang kanyang unang pagharap o initial appearance noong March 14, 2025 sa pamamagitan ng video link. I'm Rodrigo Roa Duterte. That's my John Campa. first middle name is Roa. The surname is Duterte. My birth month this day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines.
Dapat sana ay magsisimula ang confirmation of charges hearing noong September 23, 2025, ngunit noong September 8, 2025, ipinagpaliban ito ng ICC Pretrial Chamber. Ito ay matapos humiling ang panig ng depensa ng indefinite adjournment sa argumentong si FPRRD ay hindi fit to stand trial o walang kakayahang sumailalim pa sa paglilitis. Nagtalaga ang mga huwes ng isang panel ng 3 independent medical experts upang suriin ang kalagayan ng dating Pangulo. Matapos ang pagsusuri at pagsusumite ng mga ulat noong December 2025, naglabas ng desisyon ang Chamber noong January 26, 2026. Pinagtibay ng mga huwes na si dating Presidente Duterte ay fit to stand trial o may sapat na kakayahang lumahok sa mga proseso ng korte at epektibong magamit ang kanyang mga karapatang legal. Mula February 23 hanggang 27, 2026, isinagawa ang mahalagang confirmation of charges hearing. Sa pagdinig na ito, inilatag ng prosekusyon ang kanilang mga ebidensya upang patunayan na may substantial grounds o matibay na basehan na nagkasala si Duterte sa 3 bilang ng krimen laban sa sangkatauhan. So, when he appoints the chief of police, and part of the chief of police's job is to kill thousands of people, it's not a surprise that the police reports don't reflect that. If they decide to murder Mr. Espinosa and Mr. Yap while they're held in jail, it's not surprised that that can be done when Mr. Duterte appoints the head of the Department of Justice. Has the prosecution shown substantial grounds to believe that Rodrigo Duterte's implementation of its fantasy criminal scheme was of such a nature that the murders detailed in its 49 charged incidents would have ensued as a virtual certainty in the ordinary course of events? Una ay ang mga pagpatay ng umano'y Davao Death Squad o DDS noong siya ay alkalde pa lang ng Davao City. Pangalawang count ang mga pagpatay sa mga high-value target kaugnay ng war on drugs noong siya ay presidente. At pangatlo at panghuling count ay ang mga pagpatay at attempted murder sa barangay operations noong siya rin ay pangulo pa. Ang pagdinig ay ginanap ng wala ang dating Pangulo matapos niyang hilingin at payagan ng Chamber na i-waive ang kanyang karapatang dumalo sa nasabing proseso. Sa kasalukuyan, naghihintay ang lahat sa magiging desisyon ng mga huwes ng Pretrial Chamber 1. Sang-ayon sa mga alituntunin, ang Chamber ay maglalabas ng kanilang desisyon sa loob ng 60 araw pagkatapos ng confirmation hearing noong Pebrero. The decision of the ICC judges will be made in writing and will be announced publicly. May tatlong posibleng kahinatnan ang desisyong ito. Maaring kumpirmahin ang mga sakdal at itutuloy ang trial phase o formal na paglilitis. Pwede ring tanggihan ang sakdal o ititigil ang proseso laban sa dating Pangulo kung mapatutunayang kulang ang ebidensya. At maaring hilingin ng ICC sa prosekusyon na magsumite pa ng dagdag na impormasyon o baguhin ang mga sakdal. The ICC judges will now start their deliberations and will deliver their decision within 60 calendar days after the end of the hearing. Habang nagpapatuloy ang proseso, kinikilala pa rin ang karapatan ni Duterte na maituring na innocent unless proven guilty. Your Honours, I beg you to be guided by evidence, which must reach a minimal level of integrity. Be persuaded by your own innate sense of justice and by your own collective years of experience. But most importantly, be guided by coherent evidence and by common sense. I ask you, I beg you not to confirm any of the charges. I ask you to let Rodrigo Duterte return to the Philippines, not to govern, but simply to let him live out the rest of his days in peace, in his humble dwelling in Davao. But beyond that, if Mr. Duterte wants to speak to the court and speak to the gallery, he should come here, request to make an unsworn statement. He shouldn't do that through his counsel. So I ask that all of that be given zero weight whatsoever in your determinations. Thank you. Samantala, ang ICC Office of the Prosecutor ay patuloy pa rin sa kanilang investigasyon sa sitwasyon sa Pilipinas at hinihikayat ang mga may impormasyon na makipagtulungan. Nitong March 6, naglabas ng desisyon ang ICC Appeals Chamber. Hindi nito pinagbigyan ang apilan na magkaroon ng interim release at pinagtibay ang naunang utos na manatili sa detention ang dating Pangulo. Dan Tiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan,
serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinabi naman ni Vice President Sara Duterte na galit pa rin ang mga Pilipino sa sinapit ng dating Pangulo sa kamay ng kasalukuyang administrasyon. Naniniwala si VP Sara na hindi hupang galit ng mga taga-suporta hanggat hindi na ibabalik sa Pilipinas ang dating Pangulo. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity na walang basehan at walang maayos na witnesses. Isang taon na mula nang dalhin sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang harapin ang kaso sa International Criminal Court o ICC sa umano'y paglabag nito sa human rights dahil sa kanyang kampanya kontra illegal na droga o war on drugs. Ayon kay Vice President Sara Duterte, hindi lamang mga Dabawenyo, kundi maraming Pilipino ang galit sa sinasabing pagkidnap sa kanyang ama. Galit ang mga tao, isang taon na sila galit, at hindi pa yung galit hanggang hindi mabalik dito sa Pilipinas sila dating Pangulong Rodrigo. Aniya hanggat may pagkakataon na makapag-apply ng interim release, ay gagawin ito ng kampo ng dating Pangulo kahit paulit-ulit na ma-deny. Samantala sa nangyayaring tensyon ngayon sa Middle East, sinabi ng pangalawang Pangulo, wala silang nakikitang hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang matugunan ang mga problemang dulot sa nangyayaring gulo. Banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paghanda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. Aniya kung paanong walang aksyon ang pamahalaan dito, ganun din ang aasahan ng publiko. Kaya nananatiling walang nananagot sa isyu ng katiwalian sa mga flood control projects. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natapos na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang trabaho ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon, kinokolekta na ng ICI ang findings para sa kanilang gagawing final report. Kasunod nito ay ipadadala ang mga naipong impormasyon sa Department of Justice at Office of the Ombudsman. Samantala, sinabi naman ng Pangulo na tingnan na lang sa hinaharap kung ano pa ang pwedeng magagawa ng independent body. Ang ICI ang nagsagawa ng investigasyon at nagrekomenda ng pagkasampa ng mga reklamo laban sa mga umano'y sangkot sa anomalya sa flood control projects. The ICI itself has made a determination that much of their work has already been done. Nagbabala ang bansang Qatar sa malaking panganib na posibleng resulta ng patuloy na pag-atake sa Gulf region. Dahil dito, nanawagan na ito sa international community na magtulong-tulong na upang agad na mawakasan ang kaguluhan sa Middle East. Ito ang balita ni Bradley Rabuza. Well, let me say with a very clear voice, targeting vital infrastructure, whether it be water desalination facilities, water tanks, food reserves, medicine reserves or medicine production facilities, any kind of infrastructure that is what sustains people's lives is a grave danger for the people of the region and beyond. Whether this is, whatever party is doing this needs to stop immediately. Nanawagan ang Qatari government sa mga naglalabang bansa sa Middle East, partikular sa US, Israel at Iran na tigilan na ang pag-atake dahil nadadamay na ang mga sibilyan. Ayon kay Qatari Foreign Affairs Minister Majid bin Mohammed Al Ansari, posibleng mauwi sa humanitarian catastrophe ang nangyayaring gyera sa Gulf region. This region cannot take
these kind of attacks on its facilities, we will see a humanitarian catastrophe. So we've seen these attacks in both sides of the Gulf. They have affected people's lives immediately, and civilian people in cities should not be targeted in any war, in any conflict. Ayon sa opisyal, mayroong nakalatag na precautionary measures ang kanilang bansa. Nagagawa rin aniya nilang monitor ang mga pag-atake sa kanilang teritoryo. Ang desisyon aniya nilang itigil ang operasyon ng kanilang mga oil refinery ay upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga manggagawa at ng mismong mga pasilidad. Kinondina ng opisyal ang pag-target ng mga naglalabang panig sa mga energy installations dahil malaki ang magiging epekto nito hindi lamang sa Gulf region kundi sa buong daigdig. The attacks on energy facilities that has happened also on both sides is a dangerous precedent that will cause not only the region to lose economically, it will cause repercussions throughout the world. Bunsod nito, nanawagan Secretary Foreign Minister Majid Al-Ansari sa lahat ng mga bansa na magtulungan upang matigil na ang sigalot sa gitnang silangan at maiwasan na ang maraming buhay na mawala at mga pasilidad na masisira. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos ni Thai Prime Minister Anutin Chan Virakul sa lahat ng government officials na gumamit na lamang ng hagdan sa halip na elevator upang makatipid sa enerhiya. Nagtakda rin ng Thai government ng standard temperature level ng air conditioning unit na hanggang 27 degrees Celsius lamang. Pinapayagan rin magsuot ng short sleeves ang mga ito sa halip na suit o coat para sa mas komportableng paggawa. Samantala, ang mga ordinaryong empleyado ng pamahalaan ay pansamantalang pinayagan ng mag-work from home maliban ang nasa service sectors. Ang Thailand na siyang second largest economy sa Southeast Asia ay mayroon na lamang reserbang langis na tatagal ng 90 days o 3 buwan. Ayon sa Thai Energy Ministry, sa ngayon ay naghahanap na ito ng ibang mapagkukunan ng liquefied natural gas gaya ng United States, Australia at South Africa. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Sa ibang balita, arestado ang 4 na Korean nationals sa operasyon ng online gambling sa Cebu. Ayon kay Philippine National Police Anti-Cybercrime Group Director, Brigadier General Wilson Asueta, natunto na illegal na operasyon ng mga ito kasunod ng tip na ibinigay sa kanila. Sa raid ng mga otoridad, huli sa akto ang ilang dayuhang abalang-abala sa kani-kanilang computer sets para patakbuhin ang hinihinalang online gambling hub. Nag-conduct ng surveillance and cyber patrolling based on information report relayed by concerned citizens that there are foreigners that are involved in illegal online gambling activities. So ito ay parang isang mini hub. Ayon sa pulisya, halos 5 taon nang nag-ooperate ang online pasugalan ng walang legal na dokumento. Maharap ang mga naarestong Korean national sa reklamong illegal gambling sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Nasabat ng mga kawani ng Bureau of Customs ang nasa 800 kilogramo ng marijuana sa Manila International Container Port kamakailan. Ayon sa BOC, ang shipment ay nagmula sa bansang Thailand at dinaklarang rubber mats at plastic wares. Nadiskubre ang ilegal na droga ng isailalim sa full physical assessment ang nasabing kargamento. Nagkakahalaga mga ito ng nasa 1.2 billion pesos. Isang individual na nagpakilalang broker ng kargamento ang naaresto ng mga otoridad. Na-turn over na sa kustodiya ng Philippine Drug Enforcement Agency ang mga ito para sa kaukulang proseso. Patuloy na naninindigan si Vice President Sara Duterte na iligal ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon naman kay Congressman Paulo Duterte, kailanman ay hindi makalilimot ang kasaysayan sa ginawa sa kanyang ama. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping
kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Kidnapping at political vendetta. Ito ang paninindigan ni Vice President Sara Duterte sa umano'y iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11, 2025. Sa kanyang inilabas na mensahe ngayong araw kasabay ng paggunita sa unang anibersaryo ng pagdadala kay FPRRD sa The Hague, sinabi nito na ang ginawa sa dating Pangulo ay maituturing na pagyurak sa karapatan ng isang individual na mapagkalooban ng patas na proseso sa sariling bayan. Ang pagyurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang soberanya. Ang isang tunay na malayang bansa ay pinapatakbo ng sariling mga institusyon na malaya mula sa anumang panlabas na panghihimasok o dikta. Samantala, iginiit naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na hindi makakalimot ang kasaysayan sa isinukli sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pahayag sa kanyang social media, sinabi nitong hindi lang ordinaryong petsa ang March 11, kundi isang paalaala na sinuklian ang anyay katapatan ng kataksilan, ang serbisyo ng persecution. Hindi anya makakalimot ang taong bayan at kasaysayan na ang huhusga. Bago ito, muli nitong binigyang diin na si dating Pangulong Duterte ang nagpahintulot na maihimlay sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Samantala, hindi titigil ang abogado ni FPRRD na igiit sa International Criminal Court na pansamantala itong makalaya. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, patuloy silang magsasampa ng apela sa ICC para sa interim release nito. He should be released. Listen, he's an 8-year-old man. He walks with a cane down the prison corridor. He shuffles because he's fallen over a number of times in prison. So the risk of flight, it's purely theoretical as far as I'm concerned. The intimidation of victims and witnesses, well, who are these victims and witnesses? We've discussed them at the confirmation hearing. The victims are suspected drug users and criminals. Kanina, nagtipo ng ilang kaanak na mga umano'y biktima ng extrajudicial killings ng nagdaang administrasyon. Dumalo sila sa pagbubukas ng memorial wall kung saan nakatala ang mga sinasabing nasawi sa War on Drugs campaign. Bahagi rin ng aktibidad ang patuloy na panawagan ng hustisya sa mga nasawi. Binigyang diin ng mga ito ang pagkamit ng katarungan ay ang magpapatahimik sa mga pamilya ng mga biktima. Ginagawa namin dito, ginugunita namin ang 1 taon na si Duterte sa Hague. At saka ginugunita din namin ang kamatayan ng aming mahal sa buhay. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, nananatili ang koordinasyon ng National Bureau of Investigation sa mga otoridad sa bansang Portugal kaugnay ng pagpapauwi kay Zaldico. Ayon sa NBI, nais nilang mailagay ito sa Red Notice ng International Police Organization o Interpol upang maibalik na sa bansa. Ito ang balita ni Benedict Samson. Actually, tuloy-tuloy naman yung action na ginagawa ng National Bureau of Investigation. We already submitted the necessary documents for the issuance of the Red Notice. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng National Bureau of Investigation sa kanilang foreign counterparts sa bansang Portugal para sa pagpapauwi sa dating kongresista na si Zaldico. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, ngayong araw ay muli sila magpa-follow up para sa paglalabas ng Red Notice laban sa dating mambabatas. Bago umalis sa Estados Unidos, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa bansang Portugal si Zaldico. Kaya naman naisingin ng Pilipinas ang tulong ng Portugal para sa pagpapaaresto kay Zaldico. We have to ask the assistance of the country where he is in, which is presently Portugal. So that is what we have done. That's the process that you do not send your own police to go and pick him up. Kasi wala naman jurisdiction ng police dun sa kung saan yung ibang bansa. Samantala, bukas March 12, nakatakda naman ang petsa sa sabina ng NBI kung kailan pinapaharap sa kanilang investigasyon ang 18 nagpakilalang ex-Marines, si Attorney Levy Baligod at ang dating kongresista na si Mike Defensor at ang asawa nito na si Julie Defensor.
Ayon sa NBI, kung hindi sisipot sa kanilang tanggapan ang mga ipinatawag na individual, posible nilang irekomenda sa Office of the Ombudsman o sa Korte ang contempt order laban sa mga ito. Dagdag pa ng hepe ng NBI, mas maganda kung sisipot ang lahat ng 18 ex-Marines para makuha na nila ito ng kanilang individual na salaysay. So dapat po siguro isa-isa. Kasi hindi naman pwedeng yung recollection ng isa, yun din yung recollection mo. Pag sinabi pong affidavit, sinumpang salaysay, that is your personal recollection of what you did. Kung ano yung nalalaman mo sa nangyayari. So dapat po, ikaw yung magsabi mismo, ano bang participation mo? Ako nagbitbit nito. Kasi binabasa natin yung salaysay, parang nangyayari tuloy, parang may mga hearsay na lumalabas. Ano po? Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinatayang nasa mahigit 800 kilo ng hinihinalang shabu ang nasabat ng Philippine Army sa isang speedboat na sumadsad sa bayan ng Paluan, Occidental Mindoro kahapon. Ayon sa mga otoridad, aabot sa 6 billion pesos ang street value ng nasabing illegal na droga. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Na sumadsad siguro, may tinamaan siyang medyo matigas-tigas, nabutas yung bangka niya, yung speedboat niya. Tumabi siya doon banda sa Barangay Harrison nga. Nung nilapitan sila ng mga tao, ayaw nilang tumanggap ng tulong. So yung mga tao nagduda kasi hindi sila naiintindihan, hindi marunong magtagalog. Sumadsad sa baybay ng Barangay Harrison, Paluan, Occidental Mindoro ang mamahaling speedboat na ito bandang 2:00 ng hapon araw ng Martes dahil sa malalakas na alon sa dagat. Sakay nito ang 2 dayuhan na hindi tukoy ang pagkakakilanlan. Agad nag-alok ng tulong ang mga residente subalit tumanggi ang mga dayuhan kaya agad silang tumawag sa patrol base ng Philippine Army sa lugar. Nang makitang paparating ang mga sundalo, kumaripas ng takbo ang dalawa at nagtago sa masukal na bahagi ng lugar. Nakatakas yung dalawa, nakita nila may naka-uniforme na palapit sa kanila. Alam mo yung lugar na hindi naaabot ng kalsada yan, di ba? Walang kalsada yung Paluan na yan, part ng Mindoro. So, before reaching Abradillo, you'll be taking around a 3-hour boat ride. Bunsod nito, nagpatulong ang mga sundalo sa mga residente at ibinaba ang mga nakasako na sakay ng speedboat. Nang buksan ang mga sako, tumambad sa kanila ang ipinapalagay na shabu. Sinilip nila, may mga sako-sako, so nagsatulong sila na ibaba kasi tumataob na yung bangka Ayun, speedboat. Sabi, ibaba natin itong mga gamit. Doon nakita nila, tumawag sila ng mga barangay official para buksan yung mga sako. Yun, nakita nila yung mga crystalline, parang panya. So, inihina lang siya. Umabot sa 43 sako ang laman ng speedboat. Tinatayang nasa 20 hanggang 30 kilo ang bigat ng bawat sako. Pinapostihan na ng Army ang lugar kasama ang mga KAFGU, kadre at mga barangay official. Hindi rin makakaalis ang speedboat dahil nabutas na ito. Naiwan rin sa bangka ang mga gamit ng 2 dayuhan gaya ng cellphone at Starlink. Kaya wala silang komunikasyon para makatawag ng tulong. Hindi rin sila marunong magsalita ng Tagalog. Naglunsad na ng manhunt operation ang Philippine Army laban sa 2 dayuhan. Naniniwala itong nasa loob pa ng kagubatan ng Paluan ang mga sospek. Humingi na rin sila ng tulong sa mga residente sa lugar. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda na ang Commission on Elections para sa pagdaraos ng special elections sa 2nd District ng Antipolo sa lalawigan ng Rizal sa darating na Sabado, March 14. Target ng COMELEC na maiproklama ang mananalong kandidato kinabukasan din araw ng Linggo. Ito ang balita ni Dante Amento. So far, so good po ang ating paghahanda dyan. Again, inuulit natin, 6 pa rin ang kandidato sa 2nd distrito ng Antipolo. 100% ready na ang Commission on Elections para sa isasagawang special elections sa Antipolo City sa Sabado, March 14. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, maaga nilang maipamahagi ang election paraphernalia para sa paghahalal ng bagong kinatawan ng 2nd distrito ng lungsod.
Yung pong mga election paraphernalia nung pong 9 ng Marso ay na-deliver na natin at in fact kahapon kompleto na yung lahat pati mga balota. Nakaayos na rin ang ipatutupad na seguridad at wala naman anyang nakitang anumang problema ang komisyon. Base sa schedule, magkakaroon pa rin ng early voting mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga para sa mga nasa vulnerable sector tulad ng mga buntis, matatanda at person with disability o PWD. Inaasahang matatapos ang manual na botohan ng alas 3 ng hapon para sa mahigit 250,000 na rehistradong mga botante ng distrito. Pagkatapos ito, bibilangin na ang boto na nakuha ng 6 na kandidatong tumakbo. Sana nga, bago mag alas 3 ay at least mga majority na ng mga botante ay nakaboto. Inaasahang matatapos ang vote counting sa gabi ng Sabado, kaya pagsapit ng araw ng Linggo, March 15, ay maipoproklama ang mananalong kandidato. Ang special elections ay isasagawa upang matukoy kung sino ang papalit sa pwestong iniwan ng namayapang kinatawan nito na si Romeo Acop. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Cebu sa tulong na rin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga apektadong pamilyang nasunugan kamakailan sa lungsod. At sa Mindanao, abala na ang Bureau of Fire Protection o Roqueta City sa nalalapit na 10th National Fire Olympics na isasagawa sa lungsod ngayong buwan. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Visayas, nagpahatid ng family at hygiene kits ang pamahalaang lungsod ng Cebu, katuwang ang DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog noong Marso 7 sa sitio Univille, Barangay Kasambagan. Kabilang sa mga ipinamahaging kits ang bag, storage box, napkin, kaldero, banig, mosketero, arenola, habol, balde, plato, baso at kutsara upang matulungan ang mga pamilyang nawalan ng tirahan sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa pamahalaang lungsod, magpapatuloy ang suporta sa mga apektadong residente habang sila ay bumabangon mula sa trahedya. At sa Mindanao, formal nang inilunsad ang Regional Kick-Off Program ng Bureau of Fire Protection kasabay ang paghahanda para sa 10th National Fire Olympics na gaganapin sa Oroqueta City, Misamis Occidental. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kakayahan, disiplina at koordinasyon ng mga bombero sa pamamagitan ng mga simulated firefighting at rescue events. Inaasahang dadalo ang mga firefighters mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa upang ipakita ang kanilang kahandaan at kahusayan sa pagtupad ng tungkulin. Ang naturang kompetisyon ay bahagi rin ng pagdiriwang ng Fire Prevention Month at layong mapalakas ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng fire safety at disaster preparedness. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling magsasama ang pelikula at musika sa ika-20 edisyon ng Wish Date, ang Wish Date Rewrite. Magbabalik bilang on-screen couple sina Vivery Esclito at Joao Constancia para pakiligin ang mga wishers sa pangalawang pagkakataon. Bukod sa heartwarming short story, abangan din ang classic performances ng OPM hitmaker na Apo Hiking na tiyak na magbibigay kulay sa bawat eksena ng pelikula. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Ha? Di tayo magbe-break. Pwede mangyari yun. Tayo? Hindi magbe-break up. Sigurado ka? Yes. I'm sure. I won't allow it. Dear Dr. Clark. Pag-ibig na tila walang puwang sa paghihiwalay. Ganito pinakilit ni Lyndon at Bianca ang maraming wishers mula sa iba't ibang panig ng bansa sa kanilang pagganap sa Wish Date Love Tales. At sa ikalawang pagkakataon, muling magbabalik ang tambalan ni Vivery Esclito at Joao Constancia
para sa 20th edition ng Wish Day. Ang Wish Day Rewrite. Sa bagong short film, iikot ang kwento sa pag-ibig, panghihinayang at paghingi ng pangalawang pagkakataon. Isang kwento na maaaring magpaalala na minsan, sapat ang isang bagong pahina upang muling subukan ang isang relasyon. Bukod kina Vibory at Joao, muli ring makakasama sa Wish Day Rewrite sina Lynel Navidad, Sean Salvador at ang batikang aktres na si Miss Susan Africa. Bukod sa heartfelt short film, lalong magiging makulay at kapanapanabikang gabi dahil sa mga tampok na world-class musical performances na swak sa panlasa ng mga wishers of all ages. Headliner sa Wish Day Rewrite ang OPM Legends na Apo Hiking Society na kamakailan lang ay ginawaran ng KBR Icon of Musical Excellence sa ginanap na 10th Wish Music Awards. Kasama rin sa lineup ang bandang Over October na nag-viral online matapos ang kanilang naging tribute performance para sa Apo Hiking Society sa parehong awards night. Mapapanood din sa Wish Day Rewrite ang rising singer-pianist na si Akila Paki na hinahangaan dahil sa kanyang emotional rendition ng mga OPM classics. Gaganapin ng Wish Day Rewrite sa April 12 sa Mall of Asia Arena. Abangan ang muling pagsasama ng pelikula at musika sa isang gabing puno ng emosyon at life lessons para sa mga wishers. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Dear Dr. Clark, Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw na Miyerkules. Salamat po at shout out kina Verly Bitoon, Emma Amoyan at Omar Navarro. Ganyan din kay Ading Vivian, GC Plaza, Chito Merza. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Kawikaan 13 at 4 na nagsasabi, ang tamad ay nagnanasa at walang anuman, ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tataba. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.